Uy, ang sarap nito. Yung crunchy yung labas tapos ang lambot at ang bango ng pinakaloob. Tara, gawa po tayo ng 1/2 kilo ng binangkal. Dahil dito, pwedeng-pwedeng mo nang ipang negosyo. Napakasarap pang ipang merienda. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy loves. Sa isang mixing bowl, pagsasama-samahin lang po natin lahat po ng ating mga sangkap. 1/2 kilo nga po ng bread flour or yung tinatawag rin pong first class flour. Para po sa ating pampaalsa, 2 tablespoon lang po ng baking powder at alam ko maraming matutuwa dito dahil mas convenient po or mas easy pong bilhin ang baking powder kesa po sa yeast. Naglagay rin po tayo rito ng 3/4 cup ng asukal at ng 1/2 teaspoon ng salt. Ganun na rin po ang 2 sachet ng swak pack or 1/2 cup po ng powdered milk. Then ang gagawin po natin, gagawa po tayo ng parang well sa gitna. Ilalagay po yung isang pirasong itlog. Large size po yung gamit ko rito. Para nga mas mabango itong ating ginagawang tinapay, maglalagay rin po tayo rito ng 1 teaspoon ng vanilla at sa tubig naman po 1/2 cup lang po yung ating gamit. Then yung margarine po na gamit ko rito ay yung nabibili lang po na per kilo sa palengke kaya po napakamura lang ang costing nito. 1/8 cup naman po yung nilagay kong margarine. Then dito po, pwede nyo pong isama yung ating asukal at asin para po mag-melt muna bago po ihalo dito po sa ating harina. Simpleng-simple lang po, hindi na po ito kailangan pang masahin ng gusto. Basta ma-mix lang po natin lahat po or mapagsama-sama po natin lahat po ng ating mga ingredients. Dahil gusto ko po ng medyo malalaking binangkal ngayon at pang personal consumption lang naman po itong aking ginawa. Nasa 47 grams po bawat putol ko dito sa ating dough. 20 pieces po yung ating magagawa. Kung gusto niyo pong mas maliliit at gusto niyo pong ibenta ng mas mura, pwede kayong gumamit ng 1 tablespoon lang. Makakagawa naman po kayo rito ng nasa 50 pieces. At yung technique para po kapit na kapit yung ating sesame seeds or linga dito po sa ating ginagawang tinapay. Same lang po dun po sa ginawa natin sa buchi. Padaanin or pagulungin lang po natin ito saglit sa tubig bago po natin i-coat ng sesame seeds. Then bilugin lang po uli natin ito or pagulungin lang po natin ito sa ating palad para nga po mas kumapit talaga yung sesame seeds. Pwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar kayo nanonood nitong ating video ngayon para naman po malaman ko kung hanggang saan ang aabutin nitong ating 1/2 kilo binangkal recipe. At sa inyo po dyan, magkano nyo na po ito nabibili? 5 pesos or 10 pesos po ba? Then, ang isa pa po sa technique para po talagang kapit na kapit yung ating sesame seeds at hindi po ito maglaglagan once piniprito na, i-rest po natin ito ng 20 minutes nang hindi po tinatakpan. Sa pagpiprito naman po nito, much better po kung deep fry. Then, kapag mainit na po yung mantika, iset na lang po yung lakas ng apoy sa medium heat. Sa umpisa, dahan-dahan lang po natin itong haluin para lang po magpantay-pantay po yung pagkakaluto. Bali-balik na rin po natin ito. At yung ating binangkal nga po ay may trademark na parang nagbibiyak-biyak o nagbubukahan. Okay na okay po yan, lalo na po sa mga first timer. Huwag po kayong magtaka. Kung sakaling gagawin niyo po itong pangnegosyo, yung costing niyo naman po ng mantika kahit medyo marami po yung ating ginamit, hindi po magiging ganun kamahal. Bakit? Dahil ilang beses niyo na po itong pwedeng paglutuan at napakaraming binangkal na po yung inyong maluluto dito. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Sa kusina may kwento, si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Kay Mami Labs, siguradong happy ka lagi. May kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. At heto na nga po yung paborito namin ng nanay ko, yung binangkal, na nung nakaraan po gumawa po tayo ng kamote binangkal. Ngayon naman po, gamit po yung purong harina.
Crunchy yung pinakalabas, then kapag bagong luto po ito, napakalambot po nung pinakaloob na para pong sa pancake. Pero kapag lumamig naman po ito, mas magpipirm na po yung pinakaloob pero still malambot pa rin po. At hindi lang yan, napakabango po talaga nung tinapay na ito. Mura pa po yung costing. Alam niyo po ba na kung magkano yung pinuhunan nyo rito, dodoble po yung inyong pera. Sana po ay muling nakapagbahagi sa inyo ngayon ang inyong mommy loves ng isang makabuluhang video. Baka po may request recipe kayo dyan. Don't hesitate to comment down below. So, paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto! Walang imposible basta't susundan mo lang. Si Mami Labs laging may bagong alam. Ulam o kakanin, kahit talin, madali na lutuin pag siyang